Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating NPA intelligence officer sumuko sa Davao de Oro. Isa patay sa sunog sa isang prayer house sa Davao City. Pagkamatay ng OFW sa Cyprus, tututukan ng DMW ang kaso. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang dating intelligence officer ng New People's Army o NPA ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Nabunturan, Davao de Oro nitong November 5. Kinilalang sumuko sa alias na Sean, 30 anyos at dating kasapi ng Southern Mindanao Regional Committee ng NPA. Sumali siya sa kilusan noong 2006 sa edad na 11 at nagsilbi bilang political instructor at intelligence officer bago tumigil noong 2018. Ayon sa 1st Davao de Oro Provincial Mobile Force Company, nawalan ng tiwala si Sean sa ideolohiya ng NPA at piniling magbagong buhay matapos makita ang sunod-sunod na pagsuko ng kanyang mga dating kasamahan. Kasunod ng kanyang pagsuko, tatanggap siya ng tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP para sa livelihood and reintegration sa lipunan. Isa ang kumpirmadong patay habang isa naman ang kritikal ang lagay sa nangyaring sunog sa loob ng isang prayer house sa Barangay 33D, Davao City kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, sumiklab ang sunog bandang 4:55 AM sa loob ng Catholic Charismatic Renewal Ministry at idineklarang fire out bandang 5:44 AM. Dalawang madre na kinilalang sa mga alias na Anita at Teresita ang narescue sa nasusunog na istruktura at agad idinala sa Southern Philippines Medical Center. Ngunit sa kasamaang palad ay dineklara ring dead on arrival ang isa sa mga ito habang ang isa naman ay kritikal ang lagay. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon sa insidente habang inaalam pa ang kabuang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Nangako si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tututukan ng investigasyon sa pagkamatay ni Jerome Zarate de Castro, isang OFW sa Cyprus na pinaniniwala ang biktima ng pagpatay matapos siyang matagpuang sugatan sa labas ng kanyang apartment sa Limassol noong September 28, 2025. Sa kanyang pagbisita sa pamilya ni De Castro sa Tarlac noong November 5, tiniyak ni Kakdak ang tulong pinansyal, legal at pangkabuhayan gayon din ang suporta para sa pag-aaral ng anak ng biktima. Ang labi ni De Castro ay dumating sa bansa noong October 29 sa pamamagitan ng Clark International Airport at inilibing noong November 5 sa kanilang bayan sa Tarlac. Batay sa autopsy sa Cyprus, namatay si De Castro sa internal bleeding at saksak sa tiyan, mga sugat na hindi tugma sa pagkahulog, dahilan upang muling buksan ang kaso bilang premeditated murder. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.